Okay, good day guys, no? So meron na naman kaming home service dito guys, ED2 error na Whirlpool, no? So nandito tayo ngayon guys sa Bacoor, Cavite. So ngayon guys, dahil meron siyang error, ang gagawin natin dito is subukan natin to palitan yung pinaka control board. Kasi guys, ang ED2 talaga sa mga Whirlpool, no? Dalawa talaga ang possible na problema, no? Either yung driver board or yung kanyang control board. So yun lagi ang experience namin, no. So once na nagkaroon siya ng AD to, medyo manghuhula ka doon sa parts or sa isang board, no, kasi nga pwede kasi yung driver ang may sira, pwede rin kasi yung pinaka control, no. So yun po ang isa sa mga cost talaga ng AD2, no? So ngayon ito nga, bubuksan namin yung likod para maka-check natin, no. So siyempre ang unang i-check natin mga wiring. Pag buo yung wiring, lalagyan natin siya ng board, no, para matest natin. So lagi kami guys may dalawang board ng washing machine, lalo na pag sa mga ganitong model, dapat meron ka talagang dalang control at saka mayroon ka ring dalang driver, no, para matest natin. So unahin muna namin guys palitan yung pinaka control board, no. So tingnan natin kung nandito ang problema, no. So i-check natin guys. So buksan muna natin, no? So yun, no? So yung parts na yan guys, available sa amin, yung driver at saka control board, no? Kung kailangan nyo, pwede kayo mag-message sa amin. Available sa amin yung parts na yan guys, no? So yan. So ito guys, yung pinaka control or main board, tawag nila dito guys, control or main board. No, ito yung pinaka main board niya. So ito yung maliit, no? So yung malaki doon sa lalim, yun yung driver board. So yun. So ito nga, baklasin muna natin to, tapos lagyan natin siya ng bago. Tingnan natin. So kung nandito talaga ang problema. Ayan. So check natin, no. Lagyan natin siya ng bago. So ito guys muna yung papalitan natin. Tingnan natin kung nandito yung problema. So ayan. So salpak muna natin guys, tapos testing natin. So ayun, bumutok, no. So ibig sabihin guys, may problema pa, no. So i-double check natin kasi pinotok guys yung board na dala namin, no. So tingnan natin kung anong naging problema, bakit siya pumutok, no. So sabog guys yung regulator, lakas, no. So titingnan natin yung wiring, baka mayroong grounded or isa din sa mga cause, baka naman defect yung board na dala namin or factory defect, no. So regulator yung naging problema, no. So ngayon ito trouble pa namin kung anong naging problema nito, no. Bakit siya nagkaroon siya ng bakit sumabog yung nilagay nating board, no. Samantala yung kanilang board naman okay, no. So yan na guys, buti na lang mayroon tayong dalang extra board, no. So dalawa yung board na dala namin. Kaya yun. So binaklas na rin namin yung driver board guys. Wala naman kami nakitang shortage. So ito na nga. Sinalpak ulit natin yung pangalawang board namin. So yan. So yun, okay na siya guys, no. So hindi na siya pumutok, no. So ibig sabihin guys, yung dala namin na isa is factory defect, no, kaya pumutok siya, no. So yun, no. So yun talaga, may mga ganong issue talaga na pag sinalpak mo yung board, minsan pumuputok, no. Minsan naman ang problema doon sa mga parts, minsan naman sa board talaga, no, factory defect, no. Isa yan sa mga problema talaga, no, sa mga electronics, no. Kapag sinasalpak mo, minsan kahit bago yung board mo, minsan defect pala, puputok, sira, no. So dito guys, ang naging problema yung kanyang main board. So yun po ang naging issue, yung maliit na board guys. So, yun po yung pinalitan namin. So pumutok lang siya guys kasi nga yung dala namin na isa ay factory defect. So good thing naman, mayroon tayong reserve dala, no. Dalawang board ang dala namin. So ito, working na ito guys, no. Ayos na ito. So ayan. Okay, no. Sa mga gusto pa po service sa amin, message lang kayo guys sa aming Facebook page North Cherry Repair Shop. Okay, thank you.